Lakas ng alon, di alintana, mapaabot lamang ang mga programa. Sa sakang mangingisda, iarbis na mahalaga, kapayapang makakamtat tungo sa maulad na bayan. Diyan ang tungkulin sinumpaan. Serbisyong Bangsamoro ay ipamamalaki. Programang binhi, lupa at isda, maparang bawat maparating, upang ang ani at kita ay maparang binhi, lupa at isda, maparang bawat maparating, upang ang ani at kita ay maparami. Tatak serbisyong mapal sa Bangsamoro. Ano ang pagkakalason dahil sa butete? Ito ay ang pagkakalason dulot ng pagkain ng buteteng nagtataglay ng tetrodotoxin, isang uri ng neurotoxin na humahadlang sa sodium channel ng mga nerve cells ng mga mammals. Ang lason ng butete ay hindi nasisira ng init at ito ay humahalo sa tubig. Ang mga sintomas ng pagkalason ay ang mga sumusunod: pamamanhid ng dila, labi, muka at mga paa at kamay, pagkahilo, pagduduwal at pagsusuka, mabilis na pagtibok ng puso, hirap sa paghinga, pagkaparalisa ng kalamnan, pagtatae, pananakit ng ulo at panalabo ng paningin. Kung sakali makakaranas ng anumang sintomas, dalhin agad ang pasyente sa pinakamalapit na paggamutan. Upang makasiguro sa kaligtasan, iwasang kumain ng butete. Isang paalala mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Alam niyo ba na ang mga corals ay may buhay? Sa katunayan, sila ay napakasensitibo at marupok na mga hayop. Ang mga corals ay hindi bato o halaman. Matagal lumaki ang mga corals. Ang ilang mga species tulad ng napakalaking corals ay lumalaki ng 0.3 to 2 cm lamang bawat taon. Habang ang iba pang mga uri ay maaaring lumaki ng hanggang 10 cm bawat taon. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. Ang kalidad ng tubig ang una at pinakamahalagang bagay na dapat maayos sa pag-aalaga ng isda. Karaniwan, ang pagkamatay ng isda at pagkakasakit ng mga ito, mabagal na paglaki at hindi epektibong pagpapakain at iba pang kahalintulad na problema ay may direktang kaugnayan sa masamang kalidad ng tubig. Ugaliing magkaroon ng tamang kaalaman sa pangingisda. Ang mensaheng ito ay mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ng himpilang ito. Maparaming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Pwede na ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Mindanao.
Sige. At magandang hapon din sa ating mga minamahal na kababayang Bangsamoro, lalong-lalo na po ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at probinsya ng Tawi-Tawi. Kumusta na po kayo dyan? At alam ko ay kayo ay nagpapahinga sa mga oras na ito. At syempre hindi rin po natin nakakalimutan, no? Ang ating mga kababayang Bangsamoro mula sa Special Geographic Area. Magandang hapon po. Kumusta po kayo dyan, Babo at Bapa? At binabati rin po natin, no, na magandang hapon ang ating mga suking tagapakinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live ng istasyong DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes sa buwan ng Mayo, ikadalawampu sa taong 2024. At binabati ko rin po, no, ng magandang hapon ang lahat ng staff na bumubuo ng Fisheries Services mula sa division ng Fisheries Production Division, Fisheries Post-Harvest and Marketing Division, Fisheries Regulatory and Law Enforcement Division, at of course, Fisheries Resource Management Division sa pangunguna ng aming Division Chief, si Sir Hairuddin T. Arab. Ako pa rin ang inyong lingkod at ang inyong kaibigan na makakasama niyo sa hapong ito. Ako po si Salim Sabilan Sabawa at manatili lang po kayong nakatutok sa inyong paboritong stasyon. Ito ang DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao. At sa hapong ito, isa na naman pong nakakapanabik na kaalaman ang ating matutunghayan. Sa hapong ito kasama ang ating mga magagaling na empleyado ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na may layuning pagyamanin ang kaisipan ng ating mga kapatid na magsasaka at mangingisda. Bago ko po ipakikilala sa inyo, no, ang inyong ang ating panahuin sa hapong ito ay nagpapasalamat muna tayo sa ating butihing minister si Dr. Muhammad S. Yaqub sa pagbuo nitong istasyong Bangsamoro Radyo Mindanao.
course, nagpapasalamat din po tayo sa ating batang-bata pero pulidong-pulido na ang aming active at supportive Bangsamoro Director General. Walang iba kundi si Director Pendaton S. Patarasa. Actually, ngayon ay last week ay nag-onboard sila sa karagatan ng Sulusi Fishing Ground. Medyo delikado yun na kasi malakas ang hampas ng ating karagatan. At bukod doon ay masyadong, kung ikaw ay first timer, ay nakakahilo. So, medyo delikado rin na ginagawa ng ating mga leader. Of course, hindi rin po natin makakalimutan dito yung ating dalawang directors. Si Dr. Mahmoud D. Mamalangkap ng Fisheries Operation Services at si Dr. Muhammad Taha S. Pindaliday ng Fisheries Research and Regulatory Services. At sa hapong ito ay ating tatalakayin ang usapin patungkol sa Fisheries Resource Management Area. Medyo medyo maganda na topic, Lalong-lalo na sa ating mga mangingisda, Kasi pag pinag-uusapan itong Fisheries Resource Management, So batas ito. So bapa-babo, Sana ay manakikinig kayo sa oras na ito para po malaman ninyo kung ano ba ang ating kalagayan ng ating mga mangingisda gaya nyo. At dahil dyan po mga kaibigan ay pakikilala na natin ang ating guro at kakwentuhan sa hapong ito. Siya po ay senior aquaculturist at kasalukuyang humahawak ng Marine Resource Management Section at siya rin po ang focal person ng Fisheries Management Area sa farm. Walang iba kundi si Ma'am Hanilo Marcelo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga iyan po ay magaganap sa pagbabalik ng ating pagkalipas lang po ng ilang patalastas. Ano ang electrofishing? Ang electrofishing o electric fishing ay ang paggamit ng mga kasangkapang may kuryente para sa pangingisda. Ang paggamit nito ay maaaring magdulot ng mga sumusunod: pinsala sa mga isda na pwede nilang ikamatay, paglaki ng ulo at pagkunat ng laman ng isda, masamang epekto sa buntis na isda at pagtigas ng mga itlog nito na maaaring hindi na mapisa, masamang epekto at iba pang mga microorganismo at mga species, electric shock na maaaring maging sanhi ng paninigas ng kalamnan o pulikat, sanhi ng cardiac arrest at pagkasunog ng mga tissue at organs, pagkakaroon ng iba pang hindi inaasahang kahinatnan o pagkamatay. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 10654, Section 92. Ang sinumang lalabag dito ay may pananagutang administratibo at pananagutang kriminal. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Bar sa inyong lugar. Sa Republic Act No. 10654, Section 99, mahigpit na pinagbabawal ang pagputol at tuluyang pagtanggal ng mga bakawan upang gawing palaisdaan o gamitin para sa ibang pakay. Ang lalabag dito ay maaaring mapatawan ng kaparusahan tulad ng pananagutang administratibo at pananagutang kriminal. Sa pananagutang administratibo, multang 10 million pesos o halagang katumbas ng ecological value ng 1 hektarya ng bakawan alinman ang mas mataas, at pagbabayad o pagpapanumbalik ng nasirang lugar bakawan. Sa pananagutang kriminal, paunang multa na 80,000 pesos, karagdagang multa na halagang katumbas ng multa para sa kasong administratibo, pagkabilanggo ng
6 na buwan at 1 araw hanggang 12 taon, pagbabayad o pagpapanumbalik ng nasirang lugar bakawan at pagbabayad ng 500,000 pesos bawat ektarya kada taon hanggang sa ang lugar bakawan ay tuluyang manumbalik. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay nagbabalik at tayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong istasyon. Ito ang DXYH 95.1 Bangsamoro Radyo Mindanao. Ngayon po ay tatalakayin na natin ang usapin patungkol sa Fisheries Management Area. Kasama ang ating kakwentuhan sa hapong ito. Walang iba kundi si Ma'am Hanilo Marcelo. Ma'am, magandang hapon at welcome po sa Bangsamoro Radyo Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So magandang hapon din, Sir Sam. Yes, magandang hapon po. So, ma'am, kumusta po? Alhamdulillah, okay lang din. Okay po. So, dahil maganda itong topic natin, kababayan, no? Kasi bukod dito sa nalalaman natin yung batas, ay nakikita rin natin, no, kung saan ba yung teritoryo ng BARM. So, unang-una, itatanong ho natin, no, kay Ma'am Hanilo Marcelo. Ma'am, ano po bang, pwede niyo po bang ipaliwanag kung saan nagsimula ang FMA? At ano po ba ang mga layunin ng programang ito? Okay, Sir Sam, meron akong na-prepare, no, na presentation na siguro lahat ng mga katanungan mo, no, is masasagot, no. So, tatalakayin ko po, no, yung about sa tinatawag nating fisheries management areas. So, itong fisheries management areas, no, actually hindi lang dito sa atin sa BARM, no. Isa po itong programa, no, sa nationwide, ibig sabihin po sa buong bansa. No, talagang basically, no, itong fisheries management area is isa siyang batas, no, Fisheries Administrative Order 263 na issue, no, ng Department of Agriculture and ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na kung saan kasama rin po si BARM, no. So itong Fisheries Management Area, no, isa po itong programa na kung saan yung tinitingnan is kung paano natin mas mapangalagaan, no. Kasi ang talagang main purpose ni FMA, no, in short, is yung pag-conserve at pag-manage ng ating mga kadagatan, no, ng ating fisheries. Na kung saan yung talagang gustong gawin natin, no, kasi marami na actually na mga strategiya or mga approaches, no, na ginawa dati ng ating gobyerno at kahit rin tayo, na kung saan yun nga, yung talagang tinututukan lang is yung isang species ng isda or single stocks lang. So itong FMA, yung tinitingnan ecosystem-wide. Ibig sabihin, lahat ng mga organismo na nandoon sa karagatan natin at pati tayo ng mga users, pati yung mga nasa land-based na mga activities na talagang nagkakaroon ng impact dun sa ating mga yamang tubig ay kasama. No? So hindi lang pala dito pinag-aaralan yung tungkol sa isda, no? Pati ang iba pang kasi organismo. Kasi talagang holistic approach siya. Ibig sabihin po, pangkalahatan. Pangkalahatan. Opo. I see. Oo. So, siguro mas maintindihan natin sa pagpatuloy ng presentation. Okay. So, ayan. So, basically, talagang sa ngayon tinuturing or kinukonsider yung FMA, no, or yun nga, yung FAO 263 series of 2019 kasi nag-took effect siya year 2019, no, napirmahan itong
Fisheries Administrative Order year 2019, month of January, no. Kinukonsidera siya na new era of fisheries governance. So, New era. bakit new era? Kasi yun nga, sa mga dating strategy, no, sa dating mga fisheries management na ginagawa no ng gobyerno, kahit tayo actually dito is nasabi ko kanina na yun, example no, yung sa CRM, pwedeng isang munisipyo lang yun. So dito participatory siya. Ibig sabihin lahat ng mga local government units kasama, at hindi lang si LGU kundi lahat ng mga sectors. So multi-sectoral siya. Hindi lang yung mga nagsi-seaweed farming natin na mga fisherfolk, kundi pati yung commercial fishing natin, yung municipal fishing natin, yung mga processor natin, at tayo sa MAFAR, pati yung mga LGU kasama. No? So sige. So, ang pagbuo ng FMA, no, hindi rin siya ganun kadali. Talagang isa sa pinagbasihan, no, yung mga scientific studies na ginawa, no. Actually, yung pinaka main source nun is yung NSAP. So, sa atin dito, RSAP. Yes. Kaya masyadong mahalaga yung data na nakukuha natin sa RSAP. At yung pag-delineate, actually, meron tayong 12 FMAs nationwide sa buong bansa. Yes po. At yung pagbuo nun is hindi lang gawa-gawa no ng example ni BFAR, no, maraming consultation na kung saan iba't ibang stakeholders yung kasama natin, no, si LGU, pati yung mga non-government organization kasali, no, nag-support, no, pati si NAMRIA actually, kasi syempre yung pag-delineate ng FMA talagang dapat based kasi nga dapat ecosystem scale siya at nakabase siya doon sa kung ano yung stocks na meron sa fishing ground. No, example mamaya example sa FMA 3. Okay. Hindi lang isang region yung involved. Kasama natin doon si BARM, si Region 12 tsaka si Region 9. So yan yung tatlong region na bumubuo ng FMA 3. So yung consideration doon, hindi lang sa political na boundary or something like sa buong fishing ground. No? Tinitingnan scientifically, no? Doon based sa mga studies, kung ano yung isang stock or isang species, for example, no? Yung mga tuna natin. Okay. Na kung saan meron sa BARM, meron din sa FMA, baka si FMA 9. Meron din sa Region 9, meron din sa Region 12. So, tinitingnan natin na hindi lang isang rehiyon yung dapat na mag-manage nun, kundi sama-sama yung tatlong region. Parang ganun po. So, maraming efforts, maraming mga meetings, consultation na ginawa para mabuo, no, legally yung 12 FMAs natin. Okay. So, ayan. So, ako nakikita no, ng mga ating nanonood at mga nakikinig no, kung ano yung naging basihan ng pagbuo natin ng FMA. So, pinakauna, yun nga, nabanggit ko kanina, yung distribution ng mga isda na meron tayo meron sa ating karagatan. Kasama rin ecological, no? Siyempre, kung ano yung nakikita sa dagat ng Region 12, talagang posibleng makita yun sa atin. Yung mga corals natin, no, yung mga bakura sa Tagalog, yung mga lusay or mga seagrasses natin, pati yung mga bakawan or yung mga mangroves natin. At siyempre, kinukonsider din yung ating mga local government units. No? So, yan yung mga bases sa pagbuo ng ating fisheries management areas. So, ayan. So, kanina nabanggit ko na itong FMA actually, no, yung talagang ginagamit or yung i-apply na approach dito is yung tinatawag na AFM. Or yung Ecosystem Approach for Fisheries Management. Na kung saan, yun nga talagang yung pinakalayunin, no? Tinanong nyo kanina, Sir San, kung anong pinakalayunin. Yun nga is yung mabalance natin yung ecological, ibig sabihin yung ating mga yamang tubig, yamang lupa, ma-maintain natin or ma-sustain na hindi sila nasisira, and at the same time, yung ating human well-being. Ibig sabihin tayo ng mga tao na syempre hindi tayo
maubusan na syempre kailangan natin yung ng mga isda kasi isa sa mga source of protein ng mga tao yun so magkaroon ng balance yung human pati ecological kapag nagkaroon ng tinatawag na good governance at mas sa atin mas malaking bagay kasi sa atin moral governance yung ating sinusulong. Yes. So a-achieve lang natin yun kung merong moral governance na tinatawag natin. So yan po, ganyan ka yung fisheries management area na inshallah sana is ma-implement din natin ng maayos. So itong FMA is hindi siya ginawa lang kasi nga kanina binanggit ko mga scientific studies isa sa mga naging konsiderasyon. And of course, hindi na bago yung FMA kasi kasama siya actually yung isa sa legal framework niya rin is yung ating Fisheries Code of the Philippines or yung tinatawag nating or yung RA 10654 So nandyan yung mga nandyan yung fisheries management area at kung ano yung mga talagang layunin ng ating batas. Yun nga yung ma-manage natin sustainably, ma-conserve natin sustainably yung ating mga yamang tubig. So, ganun siya. And of course, talagang mangyayari yun kapag meron tayong participation. Kasi actually, lahat naman, lahat may mga plano na kapag plano lang at hindi na-adapt at walang participation mula sa ating mga iba't ibang sektor, talagang mahirap siyang i-implement hindi natin ma-achieve yung ating sinusulong na sustainable development sa fisheries kung walang participation yung lahat ng mga involved na tao. So all in all sa fisheries management areas natin yung 12 FMAs it comprises of 17 regions including Sibarm, 64 provinces and 937 coastal municipalities and cities. So yan po yung kabuuan na composition ni FMA. Buong bansa na po yun. And sa atin, sa BARM, 3 FMA tayo kasama. Si FMA 3, FMA 4 at si FMA 5. Si FMA 3, ang kasama natin dyan, kanina nabanggit ko rin, si Region 12 at si Region 9. Sa FMA 4 naman, yung kasama natin sa FMA 4, si Region 9, si Region 6, tsaka si Region 7. At sa Region 5, ang kasama naman natin dyan is si Mimaropa, pati si Region 6. At including si BARM. So, out of the 12 FMAs, kasali tayo sa 3, si 3, 4, and 5. 3 and So, ngayon, mas, mas i-elaborate ko po kung bakit kailangan natin i-manage, para at least mas maintindihan ng mga nanonood at yung mga nakikinig sa atin, kung bakit kailangan natin i-manage yung FMA. So, yun kanina, nabanggit ko yung about sa EFM. So, ang talagang gustong gawin, yung ni EFM. Kasi 3 yung pinaka-importanting component ni EFM. Yun na kanina, yung binanggit ko na ecological well-being, human well-being, which will be attained kung meron tayong good governance at sa atin moral governance. Kasi ang tinitingnan natin yung mga kinabukasan or yung future generation natin. So, inshallah, kapag maayos natin na ma-implement itong FMA, talagang posible na makamit natin yung talagang layunin ni FMA. So, ayan. So, ito yung isa sa example, mas ma-appreciate ito ng mga nanonood sa ating live, yung mga nanonood sa Facebook natin. Example, yan, sa diagram na yan, meron tayong 3 munisipyo na magkakatabi. So, sa FMA, yung tinitingnan niya dyan, dyan papasok sa AFM. Kasi yung 3 munisipyo na yan, yung mga isda na meron dyan,
hindi nila pwedeng ariin. Example, no, si Munisipyo A, si Munisipyo B, tsaka si Munisipyo C. So, Sir San, yung mga isda po na nakukuha mo or makita mo kay Munisipyo A, hindi yun pwedeng ariin ni Munisipyo A lang. Okay. Kasi hindi nirerespeto ng mga isda natin or ng mga yamang tubig natin yung tinatawag na political boundary. So, hindi ibig sabihin na kapag yung isda na nandito kay Munisipyo A, mananatili lang dyan sa munisipyo na yan. So, posible or talagang meron tayong tinatawag na migration, no? Migration. So, ang isda talagang lusot yan sa kabilang munisipyo kasi nga hindi nila kinukonsider yung So, para tinatawag bang palipat-lipat Oo, na, hindi mo palipat-lipat yan sila. Hindi mo sila pwedeng ariin. Example, kung ikaw si mayor sa isang munisipyo, hindi mo masasabi na yung isda na pumunta doon sa kabilang munisipyo sa'yo. So, walang ganon. So, next po. So, yan. So, yan yung isa sa explanation. So, talagang, Ganda. sila, magkakaroon ng, palipat-lipat sila, no, sa bawat munisipyo. Kasi nga, yung mga isda, wala man silang pakialam kung kaninong munisipyo yung sa kabila, no? Hindi man sila, hindi natin sila malimit na, dikaw kay munisipyo A ka lang, no? Amin ka lang, wala pong ganon. Sige po. At isa rin po sa kinoconsider, no, ni FMA, no, aside sa mga yamang tubig natin, ang daming users, no, ng ating karagatan. Actually, hindi lang yung mga fisher folk natin, no, kasama yung ating mga commercial fishers. Hindi lang yung municipal tsaka commercial, kundi kasama rin po natin yung may mga resorts, no, may mga turista, na kung saan iba't ibang klaseng recreational activities ang ginagawa. So, kailangan na i-consider sila. So, kung titingnan mo, iba't ibang sektor, iba-iba ang mga users natin sa karagatan. Sige po. Ayan. At isa rin sa dapat natitingnan natin, no, yung magiging impact, no, ng ating mga land-based activities, no. Kasi lahat, no, actually, lalo na yung mga agricultural runoffs natin, no, na nanggagaling sa taas, no, talagang wala yung ibang patutunguhan kundi pupunta ng dagat. No? So, kailangan makita natin yun. So, ang talagang pinupush, no, ni FMA na magkaroon ng kooperasyon sa lahat ng sektor. Kasi kapag magbuo tayo ng plano na kung ang isa lang sa sector yung i-consider natin, mahirap din, no, sa part ng ibang mga sector. So, mas okay na may cooperation sa bawat sector and at the same time, merong coordination sa ating mga local chief executives or ang ating local government units. So, sige. So, para sa kaalaman lang ninyo, no, itong FMA po natin, kasi nga multisectoral siya, ibig sabihin po talagang kinukonsidera natin yung lahat ng mga sectors. So, talagang minamanage, no, yung ating FMA ng tinatawag natin na management body or council. Na kung saan itong mga MBs natin or management body is comprised, no, it comprises the different sectors po, no. So sige, ipakita po natin. So aside po diyan, no, sa atin sa MAFAR pati ng BFAR, of course kasali talaga ang ating local government units pati na po si DNR or ang MENRE. So ito po yung ating management body. Ito po yung structure nila. So kung nakikita ninyo, no, sa mga nanonood, no, meron tayong representative, no, sa bawat sektor, no. Kasama si municipal, si commercial, si aquaculture, si market trader or si processor, and of course si academ, no, ang ating local NGO, pati yung ating mga indigenous people, pati yung ibang mga national government agencies na talagang involved din, no, pagdating sa conservation at management ng ating fisheries resources.
So ito yung responsibilidad or yung duties ng ating management board, no. So sila yung gagawa ng mga policies at programs, no, sa bawat FMA at magde-develop ng FMA plan na yun na nga applying the AFM approach, at sila din yung magi-establish na mga reference points na base naman sa mga scientific studies, lalo na yung sa data na meron tayo sa RSAP, and of course pati sa mga data na or research ng ating mga scientists or from academ, no, at mag-a-adapt ng harvest control rules. Pero hindi ko na masyadong hindi ko na tatalakayin dito yung about sa mga harvest control rules kasi mas technical siya. So talagang dito lang tayo sa overview ng ating fisheries management area. At yung bawat FMA, meron po tayong tinatawag na scientific advisory group na ang composition naman po nito, no, talagang sa ngayon, no, sa existing natin na FMA, no, kasama dyan yung mga scientists natin, yung mga academ, pati po yung mga experts na engage sa aquaculture, or either mga NGOs or pati sa commercial, pati municipal, no, kasali po sa scientific advisory group. So aside sa NSAP, sa RSAP at NFRDI, so sila po yung composition ng ating scientific advisory group. And actually dito sa atin sa BARM, no, so we have two po, no, na member ng scientific advisory group natin. So isa doon walang iba kundi ang ating Director 2 for Fisheries Operations, si Dr. Mahmoud Mamalangkap, no, at si Dr. Richard Molil ng MSU TCTO, no. So sila po yung ating scientific advisory group members, no, from BARM. So finally, ito po yung ating organizational chart. So far sa lahat ng FMA kung saan kasali tayo, lahat naman po is nabuo na yung management council or yung management board nila. At sa ngayon, meron tayong mga member ng FMA, lalong-lalo na sa FMA 3, no. So yung ating yung local chief executive actually ng FMA 3 is nanggagaling sa atin sa BARM, no, si Mayor Pawaki ng Haji Muhammad Adjul, no, sa Basilan. So siya po yung ating LCE for FMA 3 at kasama rin po yung ating aquaculture representative si Sir Eugene Iyog at indigenous people, no. Ang IP representative rin po ng FMA is galing din po dito sa BARM, si Ma'am Bonalyn Jaani from Tawi-Tawi. So sila po yung ating mga representative, no, na part po ng FMA 3. So far sa FMA 4 at saka sa FMA 5 wala tayong mga representative, no. So far kasi talagang dinadaan din siya sa election, no. So inshallah sana maging din ma-represent din ng in the future yung ating BARM, no, sa ibang mga FMA. So I think doon lang po nagtatapos ang aking topic about fisheries management areas. Okay. Napaka-informatibo, no, nung ating topic. Actually napakaganda nito sa ating mga mangingisda, no, dahil talagang kinakailangan natin na magkaroon pa ng study, no. Hindi lang pala tinatawag dito, kaibigan, no, yung isda or ating mga isda lang ang pinag-aaralan, no, kundi pati ang kanilang ecological, so environment, no. So isa yan sa napakagandang programa ng ating gobyerno dahil nakikita natin, no, yung relationship ng bawat isa. So nire-respeto natin, no, ang bawat isa, maging sa ating ecological at sa ating mangingisda at sa ating mga karagatan, no, ma'am? So ma'am, meron pa akong itatanong. Ito maganda ito na tanong. Ano po ang nagiging pakinabang nitong FMA sa ating mga kababayang mangingisdang Bangsamoro?
Syempre kanina nabanggit ko na yung layunin talaga is ma-manage sustainably. Ibig sabihin tuloy-tuloy, manatili na talagang hindi nagkakaroon ng overfishing, hindi nagkakaroon ng IUUF na tinatawag. So ibig sabihin mas nabibigyan ng ng importansya yung ating mga mangingisda kapag ang FMA na to is masulong ng maayos, kasi talagang may mga example kanina yung mga tinatawag natin na harvest control rules. Yung talagang pangunahing target natin is hindi mapabayaan yung ating mga fisher folk, lalo na yung ating fisher folk or yung mga municipal fishing natin, kasi sila yung talagang, kung titingnan mo, konti lang yung maliliit yung mga bangka na gamit nila, so kapag itong FMA is ma-implement ng maayos, talagang ma-ensure natin na tuloy-tuloy yung income na nakukuha nila, walang issue about overfishing, or talagang ang pinaka-pinpoint sa lahat is meron tayong food security para sa ating mga fisher folk. Maganda. Isa pang tanong, ma'am. Kasi nga nabanggit mo doon, meron tayong 12 na FMAs. So, halimbawa, ako ay nasa FMA 6. Maaari ba akong mangisda sa FMA 9 or FMA 4? Kung sakali? Actually, hindi ko siya masyadong masagot sa ngayon, Kasi actually, pagdating sa ganyan, nakadepende kasi sa plan na ginawa ng bawat FMA. Kasi kapag naman merong agreement between FMA, posible na mangyari 'yon. Kasi nga, 'di ba, yung bawat FMA gagawa ng sarili-sarili nilang FMA plan. So, if ever there is an agreement, na they will allow or talagang payagan na magkaroon ng ganung kasi pagdating naman kasi dyan is, di ba, yung mga commercial fishing vessel natin, which hindi ako masyadong familiar, pagdating kapag may permit sila na pwede silang mangisda from other regions, Pero yun lang yung masasabi ko, kapag na-implement na talaga itong FMA, kasi for now, yung ibang mga FMA, wala pang approval yung kanilang mga plan. So, possible na kung may ganong agreement sa bawat FMA, I think, pwedeng mangyari yung ganon. So, maganda po yun, mga kaibigan, Kasi unang-una, meron na tayong kanya-kanyang boundaries bawat rehiyon. So, posible po na, siyempre, ang fishing ground ng Sulusi sa Barm ay makikita natin na maayos pa yung fishing ground yan. So, marami ring ibang region ang nakikinabang sa fishing ground ng Sulusi. So, posible, maganda ito na makita natin sa FMA, kasi may kanya-kanyang boundaries na. So, mamonitor natin, at saka magkaroon pa ng batas, para hindi naman sa tayo naglilimit or tayo ayaw na natin silang papasukin. Pero mas maganda siguro kung may batas din, na naglilimit sa kanila, para tayo bilang nasa Bangsamoro ay mapakinabangan natin yung resources natin dito. Yes, actually, Sir Sam, excuse me. Regarding din sa parang yun din yung actually main purpose rin ni FMA. Na yun nga, kapag na-approve na ng bawat FMA yung tinatawag nilang mga harvest control rules, kasi yun yung mga actions na gagawin, which is magiging unified siya. So, hindi lang dapat isang region yung makikinabang, kundi yung example sa FMA 3, yung makikinabang dyan, tatlong region na pasok dun sa FMA na yon. So, talagang yung mga batas na yon magiging unified siya. I see. So, maganda. Parang ganun yung mangyayari. So, mga kaibigan, medyo bitin lang yung topic natin, kasi nga short na rin tayo ng oras, But sige lang, may mga oras pa, hilingin natin sa ating bisita sa araw na ito na maulit pa, ma-update tayo sa tinatawag nilang fisheries management areas, So, mga kaibigan, dito lang po nagtatapos ang aming programa. Mayroon pa po kayong mensahe or any siguro yun na lang, hindi man masyadong
ano tawag dyan, hindi masyadong matagal yung ating topic kasi Oh, yes. talagang Limitado ang ating nag-focus oras, tayo no? sa overview. Hopefully, sana po meron kayong mga, lalo na sa ating mga mangingisda na nakikinig or nanonood, meron kayong napulot na kaalaman sa ating topic sa ngayon. Okay. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Sa ngalan po ng bumubuo ng stasyong DXYH 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao, ako po ang inyong kaibigan at kasama na si Salim Sabawa at nag-iwan ng isang magandang hapon, Bangsamoro.